Samahan niyo si tatay na magluto ng masarap na adobo. Gumamit tayo dito ng sibuyas at bawang, toyo ng nanay niyo, at pagka-asim-asim na suka. Gumamit din ako rito ng buong paminta, patis na pampaalat, at ng betchin. Mangangailangan din tayo dito ng mga ilang piraso ng dahon ng laurel. At gumamit din si tatay ng Del Monte pineapple juice. At syempre wala tayong adobo kung wala ang manok ng kapitbahay. Kung kinakailangang gumamit ng dahas, gagamit tayo rito ng tirador. Kunin na agad natin ang mahiwagang kaldero ni tatay at ito'y painitan ha. Mag-orasyon at dasalin na sana'y masarap ang kalabasan ng ating adobo. Kapag mainit na ang mahiwagang kaldero ni tatay, kunin na agad natin ang isang balding mantika. Huwag ilalagay lahat, patakan lang ng tamang gagamitin. At dito'y maggigisa na tayo. Nasa sa inyo niya kung gusto nyo unahin ng bawang o sibuyas. Parang walang kagalitan, ibalibag na natin pareho ng sabay. Ganon din naman yun eh. At ito'y hahalu-haluin natin ng mga labing 8 beses. Basta wag sosobra sa 18. At kapag nagisa na ang ating sibuyas at bawang, kunin na natin ang mga natiradol nating manok. So sinwerte si tatay mga anak. Nakadalawang piraso tayo ng manok ng kapitbahay. Kaya kailangan kung kayo'y maniniradol, dapat kayong mag-insayo. Kumuha lamang ng mga lata sa 18 hanggang sa matuto kayong maniradol. At syempre, pagka kinatay o binalahibuhan yung manok ay dapat sa malayo nang walang kaibe-ebidensya. Kagaya nito, binalibuhan ni tatay ang mga manok na ito sa may tabing ilog dun sa may kanto nang walang kaebidensya maipukul sa atin ng ating kapitbahay. So ibalibag ang manok at ito'y ating iisang kutsa. Halu-haluin na para bang may hinahanap ka sa kailalim-ilaliman nito. Parang love life mo na kahit anong hanap mo, hindi mo makita. So ito ating iisang kutsahin mga anak. Hahayaan nating magisa ng tuluyan lumabas ang katas niya o magmantika ang mga karne ng manok na iyan. Dahil ang pinakakatas na yun ang magbibigay ng sarap at lasa at flavor sa ating masarap na adobong niluluto. Kaya ulitin ko mga anak, para iwas barangay, huwag mag-iiwan ng kahit anong piraso ng ebidensya. Mahirap na. At ito'y ating tatakban at tayo'y mag-aabang muna o makikipagmaritesan sa labas. Huwag kayong lalayo. Huwag iiwan ng mga niluluto kapag huwag iwan ang niluluto kapag may niluluto. So after ng pakikipagmaritesan natin sa labas, kailangan natin magpunas-punas ng kusina. Metikulosa ang nanay nyo. Ayoko na lang ng away, kaya sundin na lang natin kung ano mga inuutos niya sa kay tatay. Hindi ako understanding lang ang tatay. So makaraan nating malinis ang ating kalan, ang ating kusina. Ganito na nang kakalabasan ng ating ginigisang manok. Lumabas na ang katas ng manok na ito. Na-reach na niya ang rurok ng basta mga anak, pagka nakita nyo lumabas na ang mantika ng karne ng manok, ang susunod nating ilalagay dito ay maglalagay tayo ng mga 40 pirasong buo na paminta. Huwag sosobra. 40 piraso. Kaya't dapat marunong kayong magbilang.
Pwede rin naman gumamit ng durog na paminta kung talagang wala kayong makuha o wala kayong stock na buong paminta. Ito'y muli nating hahaluin at syempre maglalagay na tayo rito ng pampaalat. Taktakan lamang ng nararapat na alat. Uulitin ko, huwag ibuhos at baka ang mga bato naman ninyo ang tamaan. Yan ang pinaka-iniiwasan ni tatay. At muli ito'y ating hahalu-haluin. At ito'y muli natin tatakban at tayo'y makikipagmaritesan muna sa labas. After natin makipagmaritesan sa labas, ganito na ang kinalabasan ng manok ni tatay. At dito'y magdadagdag na tayo ng toyo ng nanay nyo. Talagang hindi kami nauubusan ng toyo, guys. Kahit itapong ko na sa lababo ang toyo na yan, pagbalik ko puno na naman ang lalagyan. Iba talaga ang may pabrika ng toyo sa bahay. Ibang klase ang nanay nyo. So patakan lamang ng nararapat at sakto ang ating nilulutong adobo. Napakadali lamang lutuin ito mga anak. Takban muli, tapikin ng takip. After ng ilang minuto, parang durog na ang manok ni tatay. Haluin muli hanggang sa magkalasog-lasog ang mga karne na yan. At pagkatapos niyan mga anak, ang ating sunod na gagawin ay ilalagay na natin ang ating pineapple juice na siyang magbibigay ng tamis at linamnam sa ating napakasarap na adobong niluluto. Talagang sa hirap ng buhay ngayon, talagang kailangan na rin natin manira doon. Lalo na yung mga alaga ng manok ng kapitbahay natin, lagi nagbabasag sa kusina ni tatay. Ako'y animal lover talaga. Lagi ko silang hinihimas, pero pagka dumating na rin ang punto na nakabasag sila, kailangan na natin sistensyahan. So taktakin ng pineapple juice, paniguraduhin nakuha natin ang kahuli-hulihang patak ng lata na yan. Napakabango. Amoy minuto. So saglit na lamang nalutuan ito mga anak. At paniguradong mapaparami kayo ng kain sa ating hapunan. Kung gusto nyo ng medyo tuyo ang inyong adobong niluluto mga anak, ay patuyuan nyo ng konti. Pero ang tatay, kailangan na may sarsa para sa mga maliliit yung kapatid. So kunin na natin ang isang piraso ng dahon ng laurel, pilas-pilasin ito sa 4 na piraso. Huwag 3, huwag 1, 4 na piraso. At eto, malapit ng maluto. Nakapagsaing na rin si tatay. Kaya't wala na kayong gagawin mga anak. Pagkatapos magluto ng tatay, kakain na tayo. At kunin na natin ang pagka-asim-asim na suka. Tansyahin lahat ang gulay. At uulitin ko mga darling mga anak, pag nilagyan ng suka, huwag niyong pakialaman ang manok na yan. Huwag niyong gawin yung pakikialam sa ibang tao o sa buhay ng may buhay. Hayaan mo muna ang manok na yan na mga 2 minuto bago mo pang himasukan o ikwento sa iba ang buhay ng buhay niya. Huwag kayong marites. At halu-haluin. Talagang durog na ang manok ni tatay. Pero okay lang yan. At tataba ng manok ng kapitbahay natin. Patiguradong magkakabaranggaya na naman yan. Pero siyempre, wala silang ebidensya para sa akin. So ayan mga anak, napakabango. Talagang saktong-sakto ito sa ating kainan mamaya mga darlings, mga anak. At maligaya na naman ang tatay nyo at may mga ihahain akong masarap na pagkain sa inyong mga anak. Ako'y hihingi na lamang ng tawad sa poong may kapal dahil sa paniniralul ko ng manok ng may manok. Hihingi na lamang ng tawad ang tatay. Pero kapag wala na ulit tayo maiulam, bibit-biting ko muli ang tiradol na ito. Dahil ito ang bumubuhay sa atin. So mga anak, maraming salamat sa inyo at mag-ready na kayo at maghahain na si tatay. Naway kahit papano,
nasundan nyo mga step by step kung paano lutuin at kung paano maniradol ng manok na may manok. Huwag kakalimutan sa Ricardo Antiradol. Okay? Yan ang bubuhay sa atin. I love you all mga anak. Mag-iingat kayo. Bye-bye. Mwah-mwah. Chup-chup.